Amen. Sige, ayan po ang ating title ngayon. Ano yung title? Sa perfectong larawan ng Diyos sa pananampalataya. Isang perpektong larawan ng naliligtas na pananampalataya. Parang hirap intindi sa Tagalog, ano? Parang hirap intindi. Ako lang, English yan, ano? Ano yung sinabi ko doon, Brother Reggie? English? Perfect. Salvation. Ha? The perfect salvation of Perfect ano? The believers. Perfect Nando kasi yung salvation. English yan eh. Perfect picture of our salvation. Yan. Sige, nandiyan na yung text, oh. Galatians 4:21 hanggang Galatians chapter 5, verse 1. Yan. Sige, tayo po tayo. As we, ano yun? Respect sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isa na natin kayo basa. Galatians 4, verse 21. Sabihin nga ninyo sa akin kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan, hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito ay isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat sila ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak, umiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas ng hirap sa panganganak sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo ay mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakanatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kaya pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y makaupo. Dito po tayo simula, no? Dito sa Galatians chapter 5, verse 1. Ayan yung kinanta natin kanina. Natandaan niyo ba yung kinanta natin kanina? Di ba? Ano? Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your... Revel, hindi po rebel, hindi po rebelde. Revel, letter B. We revel in your love. As it was for freedom that Christ has set us free, longer to be subject in the yoke of slavery. No, di ba? So, yan yung kinanta namin kanina. Diyan tayo magsisimula. Sabi diyan, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So, sino ang malaya? Sino na malaya dito? Sino malaya na rito? O yung iba? Iba malaya? So sabi diyan, tingnan natin dito ba? Ayan o. Ayan actually, yung verse na yan ang pinakamensahe ng buong libro na Galatia, yung sinulat ni Pablo, na
ano daw, tayo ay malaya na. Kaya hindi na dapat daw tayo magpaalipin pa. Saan? Saan tayo hindi dapat magpaalipin? Saan? Sa kautusan. Hindi na dapat tayo magpakaalipin pa doon sa mga kinagis na natin. No, nung araw. Nung namatay si Jesus sa cross, ay sabi nga niya, pinalaya na niya tayo. So malaya na tayo, hindi na dapat natin ginagawa yung mga nakaugalian o mga nakagis na natin nung araw. Habang tayo lumalaki o habang yung mga tinuro sa atin ng ating mga lolo't lola, mga magulang, kung ano-ano pa. Di ba? Sabi dyan, we are free from the bondage of the law. Kasi actually, yung mga ginagawa natin ng araw, galing yan sa mga kautusan. No? Sa festival, sa mga pesta, ano pa, sa mga indulgence. Ano ba yung sa Tagalog ng indulgence? Ano Tagalog ng indulgence? Mga ano yan yung para makapunta ka sa langit, kailangan magpinitensya ka linggo-linggo. Hirapan. Diba? Magbigay ka ng offering sa simbahan, kung malaki ang ibibigay mo, mas malaki ang chance mo makapunta sa langit. Diba? O pag namatay ka, ipagdadasal ka kasi natin pa rin sa purgatorio. O kaya magdadasal tayo sa mga santo. No, actually, logic lang po eh. Paano tayo makapagdasal sa mga santo? Ilan naman yan namatay. Pero hindi pa nabuhay. Diba? Sino lang ba ang namatay at nabuhay muli? Jesus lang, di ba? So, we respect yung mga saints. O even si Mary, we respect kasi mga ginamit sila ng Diyos, di ba? Kaya we respect them, but we do not pray to them. Right? Gets nyo? We respect them, but we do not pray to them. We only pray to God, to the Lord Jesus Christ, kasi siya lang po yung nabuhay ng muli. No? So, sabi dyan, we have been set free by Christ. So, pinalaya na tayo. Nung tayo na born again, naintindihan natin yung ginawa ni Kristo sa cross, pinaniwalaan natin yun, at pinamuhay natin yun, tayo ay malaya na. Oh, malaya na, ulit, malaya na tayo sa mga dati nating nakagisnan. Malaya na tayo dyan. So, ibig sabihin, what is freedom and what is this slavery? Yung sinasabi dito. Oh, ito, freedom. At saka, do not be again subject to a yoke of slavery. Slavery saan? So, sabi dyan, di ba, slavery about the law. Tayo ay bondage. Ano yun? Tayo ay nakatali. Nakatali tayo. Kasi, tingnan natin, sa pananaw ng mundo, ano sabi? Freedom is being able to do exactly what you want to do when you want to do it, and have no one constrain you, restrain you, limit you, judge you, or pronounce you guilty. The idea is that you are literally free to do whatever your heart and your will desire. So, ang ibig sabihin yan, sa pananaw kasi ng mundo, ang kalayaan ay, ang definition ng kalayaan, pwede mong gawin kung ano yung nais mo, kung kailan mo gusto. Di ba? Parang bukas, mayroong rally, no? May rally bukas. Pwede nilang gawin yun. Tayo, kahit anong gusto natin gawin, ang definition kasi yan, pwede daw natin, sa mundo, pananaw ng mundo, pwede natin gawin
kung ano yung gusto nating gawin. Kung kailan natin gusto, kumbaga tayo ang nasusunod. Walang pumipigil sa akin, hindi mo mararamdaman yung guilty ka, di ba? Na sabi dyan, no, the idea is that you are literally, tayo ay literal na malaya na pwede nating gawin kung ano yung gusto natin, yung puso natin, kung ano yung nais nating gawin. Di ba? Kaya lang, ang sabi dyan, you are free to select your sin. Ano ibig sabihin yan? Tayo ay, sa mundo, malaya kang mamili ng kasalanan gusto mong gawin. Halimbawa, wala na akong sinanay ko, may sakit. Magnanakaw ako. So, namili ka, di ba? Ano pipiliin mo? Magnanakaw ako or papatay ako ng tao? Siyempre, ano mas pipiliin mo kung gagawin mo yun, ano mas pipiliin mo? Magnakaw o pumatay ng tao? Trabaho. Magsandala lang ako. Ano? Magsasandala lang ako. Kasi sabi niya, you are free. Select your sin. Pwede kang mamili kung anong kasalanan ang gusto mong gawin. Ba siyempre, pipiliin ko na yung magnakaw kaysa pumatay ng tao. Kasi nga, meron kang may guilt ka eh. Sabi nga dito, you have no one to restrain you, limit you, judge you, or pronounce you guilty. Siya pumatay ka ng tao, di ba? Kunyari, hinundap mo, naglaban, nasaksak mo pa, di ba? Nahold up mo, tapos napatay mo pa. Kahit nahuli ka, ang sasabihin mo, hindi ko po sinasadya kasi nanakawan ko lang dapat siya lumaban siya kaya napatay ko Di ba? Kasi nag-guilty ka, pinatay mo, kasi ang iniisip mo lang, overdating lang siya. Nag-gets yun? So sa mundo, tayo ay malaya, ang definition niya, tayo ay malaya, pero pwede kang mamili ng gagawin kong kasalanan. Kaya ang tawag dyan ay false freedom. Maling akala. Akala natin, tayo ay malaya na kasi pwede mo gawin, gusto mong gawin. Kaya nagkakasala ka. So, yun yan, pinipili mo kung ano yung kasalanan gusto mong gawin mo. So, hanggat narito tayo sa mundo at wala si Kristo sa iyo, ikaw ay nasa ang maling akala. Maling akala na akala mo malaya ka na. Hanggat wala si Kristo sa buhay mo, hindi po tayo malaya. Tayo ay bondage pa rin o ano yung Tagalog? Tayo ay alipin pa rin ng kasalanan. Hindi lang po yung ating katawan, lalo-lalo na yung ating espiritu. Ito po ay alipin, no? Ng kasalanan. So ito naman yung mga tao na People who think they are free see the church and the Bible and the Word of God and the commands of Scripture as restrictive, restraining, condemning, judgmental. And so, there's hostility toward the truth of God and toward true Christianity. Yan. So ang mga tao naman ayaw umattend sa church. Ayaw nilang magsimba, ayaw nilang umattend sa mga ganitong gawain kasi ang nasa isipan nila, naku, pagka umattend ako dyan sa inyo, ang daming bawal. Bawal uminom, bawal magsugal, bawal magsigarilyo, bawal magbabae, bawal matakaw, bawal, daming bawal, bawal mag-drugs, ayaw umattend dyan sa inyo. Kasi daming bawal So, ang tingin nila sa church,
ang tingin nila sa pagbabasa ng Biblia, ang tingin nila sa Bible study ay restrictive. Ibig sabihin nito, sila ay napipigilan. Yung kalayaan nila ay napipigilan. Kasi nga, naku, pag umatid ako sa inyo, hindi ko na pwedeng gawin to, ganyan. Paano na? Malaya tayo, nasa demokrasya tayo, so pwede kong gawin dapat yan. Naintindihan nyo? Di ba? So, ganun yung nangyari sa mga tao na ayaw umattend sa church. Kasi inisip nila, napipigilan yung kalayaan nila. Kasi, ang daming bawal. Actually, isa lang naman ang bawal sa church eh. Kasalanan. Yun lang naman. Kasi hanggang nandoon ka, ikaw ay hindi malaya. Ikaw ay, Ang daming kasalanan. ayun nga eh. Di ba? Kaya, ito yung pananaw ng mundo. Kaya ayaw nila umatid sa mga ganitong gawain kasi nga maraming bawal, nare-restrict yung mga gusto nilang gawin. Ayun, so sabi siya, kasi kapag patuloy kang gumagawa ng kasalanan, sabi ni Jesus sa John 8:34, Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. Kung ikaw daw sinasadya mo na gumawa ng kasalanan, nakakagawa ka ng kasalanan, ikaw ay nasa alipin pa ng kasalanan. Kasi ang mundo po ay puno-puno ng kasalanan. Kaya nga sabi natin kanina, ang paggawa ng kasalanan pinipili. Pinipili mo yung hindi makakaroon ka na hindi ka mag-guilty o hindi ka makakonsensya, di ba? So, pinipili. Tapos, ano pa sabi sa Galatians 3:13? Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree. Ayan, yung pinag-aralan natin last time, no? Sa Galatians chapter 3. Na si Jesus ay pinalaya na tayo sa sumpa ng na kasulatan, kautusan. Ano bang ng kautusan? Sin. So pinalaya na tayo dyan. Na siya yung naging curse. Ibis na tayo pag inako niya. Kaya yung binasa natin kanina, Christ has set us free, no longer to be subject to the yoke of slavery. Ayan, we are free. We are free from the law, ceremonial law, festival law, Sabbaths, dietary law, etc. Once we come to Christ. Tayo ay malaya na kung tayo ay na kay Kristo. Kung lumapit tayo kay Kristo. Saan tayo malaya? Yan, sa mga ceremonial law. Ano ba yung mga ceremonial law? Yan, pagka sa March, merong Holy Week. Tapos yung iba sineselebrate sa April, merong Feast of Tabernacle ba yun? Yung mga pesta ng Diyos. Malaya na tayo doon kasi unang-una, hindi naman tayo Hudyo. So, hindi natin kailangan gawin yun. O yung mga pinipili mong natin dito, yung Holy Week, diba? Okay, ano na tayo dyan? Malaya na tayo. We remember yung ginawa ng Panginoon. So, kaya nga meron din tayong Resurrection Sunday. We remember. Pero hindi yung para kailangan magpinitensya ako. Maglalakad ako ng gano'n-gano'n, papakita ko sa tao, no, na nagsisisi ka, magpapapako ka sa krus, doon sa Pampanga, magpapasang ka ng krus mula rito hanggang Pampanga, kasi papako ka doon. Diba? Ano pa? Ano yung ginagawa? Lumalakad ka sa simbahan ng Paluhod. O, papalas, pipinitensya ka. Diba?
Hindi ako makain ng karne, hindi ka naliligo pag Biyernes. Kasi patay na ang Diyos. Kinakain mo lang pagka Biyernes, munggo. Isda. Munggo tsaka isda. Bawal kumain ng karne. Di ba? Marami tayong mga kaugalian. Mga ceremonial laws. Diba? Mga festival. Ito, new moon, dietary. Yan, dietary laws. Anong ibig sabihin yan? Bawal kumain ng isaw. Sino mahilig sa isaw? Benji. Ha? Sino mahilig sa isaw? Sino mahilig sa bituka? Sino mahilig sa atay? Diba? May mga gano'n, may mga reliyon na, uy, bawal kumain ng laman loob. Kaya sarap ng atay, tsaka ban na, no? Adobo. Sino kumakain ng Betamax? Alam niyo yung Betamax? Kumakain kayo dugo? Sino kumakain dinuguan? Kumakain ng dinuguan? Maraming mga cannibal pala rito, no? Walang bawal-bawal. O, walang bawal. Kasi sabi ni... Doon kay Pedro, di ba? Oo. Yung bumaba, anong sabi doon? Mamili ka, Lord. Yung mamili dyan kasi madumi yan. Hindi mo ba kakainin? Paninilinis ko? Yan. Ano pa sinabi ni Paul? Lahat ng pagkain ay malinis na. No? So, yung kumakain ng dugo, bahala kayo dyan. Nasa conviction naman yan eh. Yeah. Kaya yan ang sinasabi dyan. Once we come to Christ, we are free. Kahit ano, no? Kahit ano pwede natin kainin, hindi na tayo sakot ng mga tradisyon, yan. So yan o, review natin, review natin. Review tayo. So ulitin ko na naman, na kaya sinunod ni Pablo yan dahil maraming nangangaral ng mga Hudyo na galing Jerusalem na hindi ka lang dapat maliligtas, hindi ka maliligtas sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo, kundi gawin mo rin kung yung ginagawa ng mga Hudyo. Yun ang sinasabi noon. Kasi kung patatandaan mo natin yung Acts chapter 15, sa Leaders Council, may mga Pariseo din na nandun. So sinasabi nila, hindi sapat yan. Yung ginawa ni Kristo, kailangan sundin nila yung mga pautusan ni Moises. Pero sabi nga ni Pablo, di ba, na wala nang ibang gagawin. Kasi yung biyaya ng Diyos, yung grace niya, ay sapat na. So maniniwala ka lang. Yun ang sinasabi niya. May mga makukulit na mga Hudyo. So ano tawag natin doon? Mga asungot, di ba? Sunod na sunod kay Pablo, saan siya magpunta. Mangangaral si Pablo, pag umalis na siya, entra itong mga asungot, uy, yung mga sinasabi ni Pablo, kulang yun. O, di ba? Yung dinadagdagan nila kung ano yung sinabi niya. So, mangangaral din si Pablo dito. O, aalis na siya. O, ito na naman itong mga asungot. Uy, ano nyo ba? Kulang pa yun. Dapat ganito pa, ganito. Ganun yung ginagawa nila. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, na kapag ka merong ibang help na nangaral, bukod dito sa pinapangaral ko. Ano sabi? He is eternally, is to be accursed. Siya ay mapunta sa impyerno. Kaya nga pinagalitan niya itong mga Galatians, di ba? Who has bewitched you? You foolish Galatians. So yan ang ito yung mga nangyari. Yung mga nakarang pag-aaral natin. So, sinabi niya na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay inampon. Diba? Tayo ay may mana. Tatandaan niyo pa yun? Huwag pinag-aralan natin. Tayo ay may mana.
At ito'y makakamit natin kapag ka, nawala na tayo dito. Tayo magkakasakit pa rin kasi, we are living in a fallen world. Pabagsak na po ang mundo. Kaya yung mga nagsasabi na, kailangan magkalagay ka ng Kristiyano sa gobyerno, maglagay ka ng Kristiyano sa Department of Health, lagay ka ng Kristiyano sa Department of ganito, ganyan. Kailangan pinuno natin Kristyan para tayo pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, ang moralidad po ng mundo paganyan. No? Hindi po na yan gaganyan. Kasi pagka gumanyan na, ano yung darating? Tribulation na po yan. Rapture na, aalis na tayo dito kapag bumagsak na po ang sumadsad na yung moralidad ng mundo. No? Kaya huwag na po tayo umasa na magiging maayos pa. Oo, ipanalangin natin yung ating mga leaders. Wala pong doon, wala pong masama doon. Panalangin natin na sila magmundo ng maayos, manusugan nila. Pero para ang buong mundo po ay maging maayos ulit, malabo na pong mangyari yan. Kasi ano yung sabi na salita ng Diyos, papalitan to eh. Di ba? Papalitan tong mundo na to ng perfecto mundo. Kaya, bakit babagsak ito? Bakit mawawala ito? Dahil po sa kasalanan. Di ba? Yung ginawa ng Diyos to, kaya Adan at Eva, perfect po. Kaya lang, nung bumagsak sila sa kasalanan, ay nadamay na lahat. Lahat. Kaya, ayan po. Pero sa pagdating sa spiritual, tayo po ay, tumangkas dun sa graph. Tayo nag-graph, na-engraph tayo dun sa pamilya ng Diyos. May inampon, may mana. So marami po pangako ang Diyos sa atin. Bagamat hindi po lahat ng pangako yan, lalo na po yung prosperity, ay maaaring hindi natin pamaranasan dito, di ba? Pero pagdating po sa nagkaroon tayo ng glorified body, yan po yung tinatawag natin fully realized. Magiging ganap na po lahat yan. So, kapag merong tayo mga narinig na kapuluhan na kalooban ng Diyos na ikay yumaman, totoo yun. Pero, hindi pa ganap dito. Kasi iba ganyan kaya nagbibigay ng marami. Kasi gusto nilang magbigay ako marami. Kasi sabi ni Pastor, pag nagbigay ng marami, mas maraming ibabalik si Lord. Di ba? Hindi po totoo yun. Kaya po tayo nagbibigay, hindi para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi kaya tayo nagbibigay dahil tayo ay, pinagpapala ng Diyos, di ba? So, ito na tayo. Verse 22 and 23. Historical illustration. Meron pong 3 points na kailangan natin. Historical, divine interpretation, at saka yung application. O yung, isa? Personal exhortation. So, unahin natin ito, verse 22-23. Ano sabi dyan? Ang sabi? 22-23. Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Yan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, yung historical illustration yan. So, alam natin yung kwento yan, no? Yung story ni Abraham, ni Sarah, at saka ni Hagar. So, ano ibig sabihin yan? Para si Abraham po, at si Sarah, pag-asawa sila, kaya hindi sila nagkaanak kasi si Sarah po ay, barren o baog. Ilang taon na sila, matanda na sila dyan. So, si Abraham noong time na yun ay 90, si Sarah po ay
80. Ngayon may pangako ang Diyos kay Abraham na nakita mo yan, yung mga bituin na yan, magiging ganyan ang iyong lahi. Wala nga silang anak. Pero si Abraham, naniwala siya doon. Pero si Sarah, nung narinig na yun, natawa siya. Kaya nga pangalan niya Isaac eh. Kasi ibig sabihin ng laughter. Natawa siya. Sabihin, hindi siya naniwala. Paano ko magkakaanak? Ang tanda ko na. Babae pa ako. Hindi na ako magkakaanak. Baong nga ako. Paano dadami lahi namin? So, ginawa ni Sarah, meron siyang kasambahay, ang pangalan ay Hagar. So, sabi niya kay Abraham, hindi man tayo magkakaanak eh. Ito si Hagar, sa atin naman nagtatrabaho, di parang pamilya na rin natin. Siya na lang ang anakan mo. Ganun. Siya na lang ang, siya na lang magbibigay sa iyo, anak. No? So nangyari, wala nagawa si Abraham. Sige na nga. Wala na ngayon, nangyari si Hagar, nabuntis. Pinanganak niya si Ismael. So, kung titignan natin yung story na yun, pwede natin makita doon? May pangako ang Diyos, pero ang akala ni Sarah ay yung pangako ng Diyos para maisakatuparan yun, kailangan meron siyang gawin. Kailangan meron siyang gawin para matupad yun. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Ito na lang si Hagar ang magbibigay sa iyong anak kasi hindi ko naman kaya eh. Kasi may pangako ang Diyos sa atin, di ba? Sabi siya, bibigyan ka niya. Dadami lahi mo. Paano dadami lahi mo? Hindi mo pwede magkaanak. Ito, bata pa. So, ibig sabihin, si Sarah gumawa siya ng paraan para maisakatuparan yung pangako ng Diyos. Mali mo yun. Kasi, kaya nga sabi dito, ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa gustuhan ng tao. Kasi gusto niya eh. Para mabigay ng katuparan yun, ay sa gustuhan ng tao. Ano sa English? But the son of the slave woman was born according to the flesh. Kasi kagustuhan ng tao eh. So, si Ismael, siya ay pinanganak according to the flesh. Nagets nyo? Si Isaac according to the promise. Si Ismael according to the flesh. Kasi nga, gumawa ng paraan si Sarah para mapatuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham. So, ang feeling niya, meron siya kailangang gawin para matupad yun. Diba? Yun yung sinasabi ko, mga kapatid, pagdating sa prophecy. Pag may nag-prophesy sa'yo, at meron kang ginawa, tapos nangyari, hindi po prophecy ng Diyos yun, kasi meron kang ginawa para mangyari. Ang prophecy po, pag may binigay sa yung prophecy, wala kang gagawin. Mangyayari na lang yung bigla. Nag-gets nyo? No? So, kapag meron kang ginagawa, may binigay na prophecy sa'yo, may ginawa ka, nangyari, halimbawa, may prophecy ang Diyos sa'yo na, si Danilo, magkakaroon ka ng bahay. Pagdating mo ng 30 years old, may bahay at lupa ka na sarili. Sabi ng Diyos yan. Sabi ng prophet. Kundi ikaw naman, nagtatrabaho ka, diba? Nagsisikap ka magtrabaho, nag-promote ka, lumaki sahod mo. Tapos biglang, Danilo, sabi ng HR, pwede ka na mag-apply ng housing loan. Di ginawa mo, nag-apply ka ng housing loan. Bago ka magkaroon ng 30, bago ka maging 30 years old, may bayad lupa ka na.
So sasabihin mo ba na natupad yung prophecy sa'yo? Kasi may bayad mo ba ka na? Sabihin mo ba na gano'n? Hindi. Bakit? Hindi ginawa siya. Kasi may ginawa ka, nagsikap ka, at nagkaroon, sa pagsisikap mo, nagkaroon ka na ng chance na mag-apply ng housing loan. Pangalawa, una yun. Pangalawa, nung bang sinabi sa'yo na magkakaroon ka ng bayad lupa pagdating mo ng 30 years old, may sinabi ba na fully paid yung bahay at lupa na yan? Ibabayaran mo nga yun, housing loan. Ano na housing loan ngayon? 25 to 30 years. Di ba? Pag nag-housing loan ka, 25 to 30 years, babayaran yun sa pag-ibig. So, hindi pa magiging sa'yo yan, kundi mo bayaran ng buo. Kasi utang Nung utang mo, binabayaran mo pa Di ba? 60 years old ka, tsaka mo nabayaran ng buo. Paano yun? Yung prophecy yun, 30 nga Di ba? Nag-guess yung mga logic. So, pag prophecy, pag pinag-prophesy sa atin, wala kang gagawin. Mangyayari yan. Pero pag meron kang ginagawa, para mangyari yan, hindi po prophecy yun. Sa works mo yun. So, yan yung ibig sabihin yan. Yan yung, kaya yan si Sarah ay promise yung magiging anak nila. Si Hagar by flesh. Will of God by works. Kasi nga, gumawa si Sarah ng paraan, sabi niya, pakialamay gawin ng paraan para matupad yan. So, yun yung ginawa niya. So, nung pinanganak si Ismael, diyan po nagmula yung lahi ng mga Muslim kay Hagar at Ismael. So, ano pa? Yung verse 24. Ito ay Ito ay isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na bawang mga alipin. Ayan, so dalawang paghahambing yung makikita natin dyan. Yung kay Sarah at saka yung kay Hagar. So unahin natin yung kay Hagar. Ayan, sabi kasi dyan yung kay Sarah at saka kay Hagar may dalawang kasunduan. So yung kay Hagar, ito ay covenant sa sa bundok ng Sinai. Hindi po yan Sinya, Sinai. Sinai. Dati na ko to, Sinya? Bundok pala to. Sinai pala yan, Sinai. Sinai. Nilagay lang yung N dito. Sinya. Sinai. So si Hagar, yung yung bundok ng, inantilod siya sa bundok ng Sinai. At si Sarah naman, pag binasa po natin itong Hebrews chapter 12, 20-24, siya ay nilitulad sa bundok ng Zion. Dalawa po yung bundok sa Bible na madalas na binabanggit. Sinai at Zion. Hindi po doon naman yung Zion na anak nila, nila Kuya Jomar, Susunod makikita natin dito, Reggie. Sunod yan, Roger, James. May mga dalawang pangalan na. So, inilitulad po yan sa dalawang covenants. Covenant ni Sarah at saka covenant kay Hagar. So, ayan, di daw natin maintindihan ang Biblia kapag hindi natin naiintindihan yung dalawang kasunduan na to. So, yung unang covenant, ayan yan. Ano sabi dyan? You shall, or else. So, yung unang kasunduan, ayun po yung Old Testament. Kung mababasa po natin dyan, ano ang sinasabi? You shall. Diba? You shall, or else. Kumbaga, gawin mo to, gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa itong mga to,
eto ang mangyayari sa inyo. Ganon. Wala. Di ba? Ewan ko na ituro na sa inyo sa Bible study yung pinag-aralan natin yung Wednesday, ano? Mula Genesis chapter 4 hanggang Malakay o hanggang kalagitnaan ng Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po yung sinasabi dyan. You shall. Oh, gawin mo to. Pag hindi mo ginawa, eto nangyayari. Ganun, utos. Kasi nga law eh. No? Under the law, utusan. Yun ang unang covenant. Yung second covenant, ano po yun? Diba? Yun na po yung tungkol kay Yesu Cristo. Yung finish niya. Yung namatay na siya sa cross at nabuhay na siya muli. Naalala niyo pag tayo nag-uunion, ano sinasabi sa union? After supper, eat of the cup. And he said, ano? Ano sabi? It's my new covenant. Ano sabi? Drink this cup as a new covenant. Ibig sabihin, ang new covenant ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. No? So, si Kristo, inaalay niya yung kanyang dugo para sa kaligtasan natin. Yun po yung second covenant. So, ano po ba ang paniniwala sa second covenant? I will, just believe. O, di ba? Gagawin ko to, ito gagawin ko sa inyo, ito. Basta maniwala ka lang. Baliktad, no? Ito, gawin mo to. Kung hindi mo gagawin to, ito mangyayari. Ito naman, gagawin ko yan, gagawin ko to. Magkaiba, gawin mo to sa gagawin ko to. Magkaiba yun, ha? Di ba? O, gawin ko to. Basta, maniwala ka lang. Yun po yung second covenant. At nandun po tayo sa second covenant. Kasi, di ba, ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Ito kasi by sight yan eh. Oh. Gagawin mo. Kung di mo gawin, ito. Ito naman, gagawin ko to. Basta, maniwala lang. Yan po yung pinakaiba ng dalawang covenant na yan. So sa verse 25, sabi, Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. oh, now Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem. Hindi po yung present Jerusalem ngayon ha, nung time na yon. Pero pwede mo pa rin siyang sabihin yung present Jerusalem ngayon. Pero tinutukoy ni Pablo dyan, yung present Jerusalem nung time na yon. Pero applicable pa rin siya sa present Jerusalem ngayon. Kasi bakit? For she is enslaved with her children. Hanggang ngayon, di ba, nasa alipin pa rin ang kautusan ang mga Hudyo sa Israel. Kaya pwede pa rin natin i-apply ngayon yan. No? Pero sinasabi diyan, nung panahon na yun. Kasi sabi doon sa corresponds, ang Greek word po niyan ay sanstoke. Ibig sabihin, belongs in a row or belongs in a series of row. Kaya kung titingnan po natin, si Hagar equals Ismael equals Sinai equals kasi
Hagar, pinanganak niya si Ismael. Si Ismael at si Hagar, sila yung Mount Sinai at sila yung present Jerusalem noong time na yun. Flesh, kasi pinanganak si Ismael galing sa kagustuhan ng tao. Tapos, dahil dyan, sa flesh, nagkaroon ng kautusan. Nagkaroon ng kautusan, ang kautusan daw ay bondage. Tapos ito'y condemnation at ito ay death. Jews are in bondage, kaya death yan. So, paliwanag natin yan. Sabi dito, now Hagar is Mount Sinai. O, sa bundok ng Sinai. Sa kasaluyang Jerusalem, sapagkat siya'y nasa pagkaalipin. Kasama ko, bakit pagkaalipin ito bundok ng Sinai? Bakit sinasabi? Pagkaalipin yan. Ano ba nangyari sa Sinai? Ano nangyari? Sa bundok Sinai, sa bundok ng Sinai, ano nangyari? Diyan po tinatag yung 10 kautusan. Diba? Dala-dala ni Moises yan, dalawa. Nakita niya yung mga ginagawa ng mga Israelita, nagtayo sila ng golden calf. Anong ginawa niya? Binasag niya, binato niya yung 2 tableta ng kautusan doon para masira yung golden calf, yung Diyos-Diyosan na ginawa nila. So dahil sa nung ginawa yung kautusan, yun na yun. Di ba yung pag-aaral natin last time yung Pablo, kapag ikaw nasa ilalim ng kautusan, ikaw ay nasa slave. Ikaw ay slave ng kasalanan. Kapag ikaw ay under the law. Yan po yun. Kaya si Hagar, nag-represent siya sa bundok Sinai kasi doon po ginawa yung kautusan. So, nung nangyari, nung nagkaroon ng kautusan, sila po ay naging alipin na ng kasalanan. Kaya po sinabi na hindi lang nung panahon ng Jerusalem nung time na yun, maski ngayon, applicable yan. Kasi hanggang ngayon, ang iniisip pa rin nila ay first coming ni Jesus Christ. Kaya first coming ni Jesus Christ, under the law pa rin yan. Under kautusan. No? So, wala. Ayan yan. Si Hagar ay slave. Literal actually slave siya eh. Kasambahay nga siya eh. Diba? So, sinisimbolize siya ng old covenant. Yun yung kanina. Na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Hindi mo gawin to, ito mangyayari. So, makamundo, legalistic kasi, legal eh. So, tapos, yun nga, si Ismael, ay yung 2 mag-ina na to ay nire-represent na ang kautusan. Kasi sila ay slave. Ngayon si Sarah, siya ay malaya siya. Kasi asawa nga siya ni Abraham, di ba? So, sinisimbolize siya ng new covenant. Pag binasa natin po kasi, ang sinasabi dito, heavenly Jerusalem. Ang sinasabi dito, present Jerusalem, time na yun. Ibig sabihin, yun pa yung earthly Jerusalem. Di ba? Sabi ko nga, itong mundo na to ay unang-uno ng kasalanan dahil sa pagkakagawa ni Adan at saka ni Eva. Kaya si Sarah, nirepresent niya yung new covenant, yung bagong Jerusalem, at saka yung magpapala sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. O sa verse 26, But the Jerusalem above is free. She is our mother. O yung above heavenly Jerusalem nga na nagre-represent kay Sarah. So yung sinabi dito sa
Yung verse na rejoice o barren woman, kinuha po yan sa Isaiah 54 verse 1. Ano po yung context nun? Ang Israel po, yan, basahin nito lang. Isaiah wrote this when Israel was in bondage to Babylon. He wrote it to encourage them, and this was about their salvation, and as a promise to return to their land. Yan, yung pangako ng Diyos sa Israel. Pinangako rin yan ni Jeremiah na naka-alipin ang Israel sa Babylonia ng 70 years. Pero may pangako na Diyos na babalik ulit kayo sa Israel. Kasi bondage nga sila, bondage sa Babylon. So sinasabi diyan na ine-encourage ang mga Israelita na makakadaya din kayo, maliligtas din kayo diyan, ililigtas kayo ng Diyos, at kayo ibabalik sa Israel. Yan po yung context niyan. So sinabi yan dito sa Galatians, diyan po kinuha. Diyan sa verse na yan. Ano pa? Ayan. Pabasa na lang. Namalat na ako. Abraham had Yan two po yung sons. interpretation, ha? Oh. Abraham had two sons, Ishmael and Isaac, born of two mothers, Hagar and Sarah. They represent two covenants, old and new. Two, Jerusalem now on earth and future that is above. Hagar is the law and bondage and death. Sarah is grace, faith, and freedom. Oh, ang linaw, ano? Naintindihan nyo ba? Ang linaw, ulit. Abraham, may dalawang anak si Abraham, si Ismael at saka si Isaac. Yung isa, ipinanganak sa pamamagitan ng pangako. Yung isa naman sa pamamagitan ng flesh, ng kagustuhan o pagagawa ng tao. Meron silang dalawang nanay, si Sarah at saka si Hagar. Si Hagar ay nagrepresent ng lumang tipan at si Sarah nagrepresent ng bagong tipan. Nire-represent ni Hagar yung present Jerusalem ng time na yon, at nire-represent naman ni Sarah yung future Jerusalem. Si Hagar ay literal na slave. Siya po ay slave at nirepresent niya ang law. Kasi nga doon ginawa yung sa Mount Sinai, doon ginawa yung Ten Commandments. So sila ay naging alipin na ng kautusan. At diba, binasa rin natin sa Galatians, diba, na ang kautusan ay kamatayan. So si Sarah, nirepresent niya yung biyaya ng Diyos, yung pananampalataya, at yung kalayaan natin. O yung pangatlo, personal exhortation. We are in line of Isaac, children of promise. We are born by miracle, saved by grace. Yan, tayo ay nasa linya ni Isaac. Kasi pag sinabi mo sa mga Hudyo yan, linya yun, di man si Isaac, di ba? Sa John sinasabi na. Sa book of John sinasabi ng mga Hudyo yan. Tatay namin si Abraham, si Isaac. Pag sinabi mo yan, hindi, lahi kayo ni Ismael. Pag sinabi mo sa mga Hudyo ngayon yan, magagalit siya yan. Maski noong time na yun. Kasi nga naniniwala sila, ang ancestor sila sa Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob. Yun ang kanilang mga ninuno, yun ang lagi na sinasabi. Hindi nila sinasabi to, doon kami kay Hagar, saka kay Ismael. Hindi nila tinatanggap yan. Pero, yun ang katotohanan. Bakit? Kasi hanggang ngayon, maski nung time na yun, sila ay alipin pa rin ng kautusan. Kaya wala pa rin. Pag ikaw ay wala na doon, naniwala kay Kristo, o yun, doon masasabi na
ito ang linya mo. So tayo, ito linya natin. O, si Abraham, si Isaac. Diba tayo iinan nga eh. Dinugtong tayo eh. So tayo ay pamilya na ng Diyos. Kaya tayo ilahi ni Isaac at hindi ni Ismael. Ayan o. You are not Hagar. You are not in the land. Do not think of yourself as in bondage. Oo. Tapos diba, ang sabi doon sa binasa rin natin kanina, na pinersecute si Sarah. Kasi nung meron na si Hagar na Ismael, diba sabi na, parang inaano niya yung kinukutya na si Sarah kasi nga siya walang anak. So sabi ni Sarah kay Abraham, masyado na akong inaalipusta nito, pwede ba ito palayasin mo na yan? Alam niyo yung kwento na yan? Hindi makikita yan, no? Palayasin mo na yan. So ang ginawa ng Diyos, diba, pinalaya sila. Pero, diba sabi niya, yung mamamatay na si Ismael kasi wala silang tubig. Kasi sa disyerto yun. So, sabi ni Hagar, hayaan mo nilang mamatay ito. So, anak mo. So, nagbigay din ng promise kay Ismael. Tapos, biglang may nakita sila doon na may tubig. Kaya nagbuhay si Ismael. So, yung mga Muslim na yon sa Arabia, yan po ang lahi ni Ismael. Sabi diyan, pinersecute, di ba? Kung natatay yung binasa natin kanina, yung original text, sila ay, ano sinabi doon? Sa verse ano yun eh? Sila ay yung inusig. Di ba? Inusig. So tayo bilang anak ng Diyos, bilang lahi ni Isaac, kung inusig si Sarah noong time na yon, inusig si Isaac noong time na yon, hindi tayo exempted dyan. Diba? May magpe-persecute at may magpe-persecute sa atin. Sa pananampalataya natin, meron at merong uusig. So, hindi tayo exempted dyan. Ano? So, yan nga ano sabi dyan? The greatest persecutor of the true church are false churches. Yung mga false churches, yan ang uusig sa atin. Yan naman kasi naranasan nyo ba yan pagka nag-share ka ito? Na iba yung nila, yung hindi yung katulad ng paniniwala natin. Mag-share kayo sa mga share kayo sa mga Pentecostal na ganyan. Hindi yan maniniwala. Diba? Uusigin ka pa. Hindi ka naniniwala sa Holy Spirit. Kasi hindi ka natutumba. Diba? Hindi ka nagkaganon. So, wala kang Holy Spirit. Diba? Ganun ang ginagawa nila. Kaya nga sabi din the greatest persecutor of the true church tayo. Ang nagpe-persecute sa atin, mga false churches. Diba? Yung kaibigan ni Brother Jess, yung incomplete. Diba? Pinipersecute siya. Yung mali yan. Ganun ang sinasabi sa kanya. Ganun, no? Incomplete. Incomplete nga sila eh. Kasi, tatlong persona paniniwala natin sila. Isa lang, incomplete. So, yun. So, in verse 30, cast out the bandwagon. Yan. Cast out the bandwagon and her son, for the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. Yan. No to ecumenical movement. Ano ba ibig sabihin niya ecumenical movement? Yung iba-iba kayo ng klase na religion. Isa lang naman ang Diyos natin eh. Isa lang naman ang pininiwalaan natin eh. So magsama-sama na tayo. Unity na tayo. Kasi
Sama-sama naman tayo. Isa lang naman pininiwala natin Diyos. Si Allah tsaka ang Diyos, isa lang yan eh. Parehas lang yan eh. Oh. Yung Kristo pininiwala nila incomplete. Hindi naman ang pininiwalaan natin kasi Jesus din ang pangalan. Ay magsama-sama na tayo. Yung mga Buddhist, tsaka yung mga Hindu, pare-pares naman ang ginagawa natin kasi pare-pares din silang tutumba. Parehas din silang nagaganon. Parehas din tayo. Magsama-sama na lang tayo. O, di ba? Yun yung ecumenical. Eh, sabi dyan, no, cast out the bad woman. Sabi na doon. Kaya tayo, iiwalay talaga tayo dyan. Iiwalay tayo ng Diyos. Kasi nga, they are slave to the law. Tayo, we are free. Kaya pag sinabi mo dyan, alam mo, ikaw, alipin ka pa ng kautusan eh. Paano yan? Alipin ng kautusan eh. Hindi ka naman gumaganon. Ikaw ang alipin kasi hindi ka wala kang ganyan. Di ba? Totoo yun. Na ang true church ang nagpe-persecute dyan mga false churches. So hindi tayo sa bandkuman. Kaya ise-separate at ise-separate talaga yan ng Diyos. Then yung verse 5, chapter 5, It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. slavery. So ano ibig sabihin yan? Ayan, this is the good news of salvation. When we are in Christ, we are free. Diba? Tayo ay malaya na. Kaya tandaan po natin yan mga kapatid. Tayo ay malaya na hindi na tayo alipin ng kautusan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Oo, nagkakasala tayo, pero ang cause na lang ng kasalanan natin ay gawa ng ating laman. Hindi yung ating espiritu. Kasi ang ating espiritu po ay pinatawad na yan. Saved na yan. No, hanggat nandito pa tayo sa ating katawan, makakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi yung sasadyain mo. Para yung kanina, di ba? Na pinipili mo yung kasalanan mong gagawin. Hindi po ganun yun, ha? Na tayo ay, kumbaga, meron kang karapatan na gumawa ng kasalanan. Hindi po yun. Laman po natin, hanggang nandito tayo, labanan po natin ito. No? Lagi natin sa isipan na tayo ay malaya na. Sige, tayo.